Okay, good morning mga kamukila. So, update tayo sa aming trabaho. Si Jimmy, magkakabit ng gutter dito sa pinakaharap. Ito na lang kasi yung hindi pa nakabitan. Ito dito na part, no? So, matatapos to ngayong araw. Pagkatapos niya magkabit ng gutter, mamayang hapon, may babaguhin dyan. Kasi isasagad ko yung pile dyan hanggang dyan sa cladding. Kailangan konkreto to dito, banda. Kasi magkakaroon tayo ng gutter dyan. Ididikit na yung gutter kasi dyan. So, para iwas problema, ikukoncrete natin dyan. Dito sa loob, nakaprepare na yung mga bakal sa ating CHB laying. Pati dito, pinaprepare ko na din. Nakapaglagay na kami ng butterboard. So, mapailan to ngayong araw mga kamukil. Hinihintay ko pa yung pera na para sa pang-purchase natin ng simento dito. Sa likurang parte, ayan, dito pinaayos ko na rin to dito, no? Ito yung prioritize namin na matapos agad kasi lahat ng mga gamit dyan, yan mapapansin yung mga gamit, ang dami, no? Pati dyan, itatambak namin yan dito sa kwarto na to. Ito yung magiging stock room muna sa bahay na to, no? So kailangan matapos ko to. O yung pag pre-framing, ayan, ito isa sa pinakamahirap na. O pabago-bago yung desisyon ng may-ari, PVC or Hardiplex, no. So unang preparation natin sa framing dito PVC. Ngayon, nagbabago na naman siya, Hardiplex na naman. So panghuling ano na to, huling desisyon na to ng may-ari. Mabago ko pa yung framing nito, pang Hardiplex na yung gagawin natin framing ngayon. Kung matapos ko yung pag-framing, magbabago na naman yung isip niya. Ayan, hihingi na talaga ako na suway. Talagang hindi ko na siya susundin, no? Pang-apat na beses na ito mga kamukil na magbabago. So ngayong linggo na to, sisikapin namin matapos yung project na to. Yan, dahil may tratrabahuin ako sa Davao mga kamukil na isang paaralan. Kailangan ko talagang makabalik na sa Davao. Ngayong linggo, yung target namin ng buong grupo na matatapos to. Electrical nito mga kamukil, plastado na. So yung malaki na lang trabahoin namin dito, yung paglalagay ng partition na konkreto sa kwarto na to. So isang part lang ng partition, tapos plastering. Yung hindi nyo nakikitang hindi pa nakapalitada, papalitadahan yan, yun na lang sa isang linggo. Ngayong linggo na to, kailangan matapos namin to, no? Para next week nandun na kami sa Davao. Okay, update pa tayo mamayang hapon. Grabe yung gamit mga kamukilo. Ayan, no? So ang pagbabalik ko dito mga kamukil, interior design na naman yung aking baba natin, no? Tulad ng pagpipintura, pagta-tiles, tapos pag-sit up sa plumbing. Gagawa ko ng bagong plumbing dito na talagang hindi na magkakaproblema yung may-ari. Kasi sa ngayon mga kamukil, wala sa ayos yung mga sit up ng mga plumbing dito. Basta lang masupplyan ng tubig, no? Ayos na. So unti-unti ko naman siyang na-sit up, pero kulang pa talaga. Budget lang na may-ari yung ating susundin dito. Sa susunod kong balik dito, tayo pa rin yung makakapagtrabaho nito. Kasi unang-una ako yung nakakaalam kung paano ko repair yung mga plumbing dito. So, ang babalikan ko dito, pagkukulay, pagta-tiles, no? Tapos sa mga toilet, retiles ulit, tapos plumbing. Yun yung mga babalikan ko dito susunod na mga buwan o taon. Yan, depende na lang sa budget ng may-ari yung ating hihintayin. Kasi si kliyente natin, pangalawang property natin yung mga kamukil na ako yung nagtrabaho dito sa Iligan City. Ito na yung pangalawang property niya. Yung isang property niya, successful na yung operation ng business niya. Naging paupahan na bahay na yon. Nagkakaroon yun yung 6 na kwarto. Every kwarto may toilet po. So operation na, no? Successful operation na po yung una nating ginawang project dito sa kanya. So ito yung pangalawa. So hopefully maging successful yung operation nito balang araw. Okay, update tayo mamayang hapon. Samantalang dito patuloy yung pagkakanto nila. Okay, so alauna mga kamugila, kaninang umaga trinabaho muna namin yung ibang mga trabahoin. Pagkabit ng kulang sa gutter, nakapagkabit na kami. Ngayong hapon na alauna, nakapag-purchase na ako ng simento. Umpisa na yung paghahalo. Umpisa na din yung pag-file namin mga kamukila. 3 kami dito nagpa-file.
Itong kwarto na to, pinailan na ni Jimmy. Yan, nakapag-umpisa na. So, nag-start kami, nag-file 1:30. 1:30. Ayan, 3 kami dito nagpa-file. Meron din akong 3 labors. So, dito din sa kabila si Brian. Ayan, ito din yung isa kong scale. Umpisa na din sa pagpa-file. Pinauna ko to dito mga kamukil para masara na to. Sagad hanggang dyan sa taas. Ayan, kanina yun yung pinatrabaho ko sa aking welder na kung saan yung pinsan ko. So, isasara to dito kasi magiging kwarto yan dyan, paupahan. Ngayon, kailangan ko itong mauna sa pagtapos dito kasi lagi kong sinasabi sa vlog ko na ito lahat ng mga gamit na to kailangan malabas ko to dito, ilalagay ko to dito. So bukas matatapos nyo ngayon sa pagfile, masarado yan. Bukas automatic mag-plastering. Pagkatapos mo plasteringan, automatic magkisame. Ayan tubular yung ating frame dyan mga kamungking. So kahit ilang tao maglambitin dyan, hindi kukulaps yan, no? Kahit lindol, hindi mag-twist yan dahil hindi malambot. At tipid yan mga kamukil kumpara sa metal paring. I-explain ko sa inyo kasi may nagtatanong pa, paano daw naging matipid yung tubular. So bibigyan ko kayo ng isang video niyan mga kamukil. I-explain ko sa inyo kung paano tayo nakakatipid sa tubular, no? Saka na, hindi itong video na to. So ngayon, aalamin natin sa video na to, kahit nagbablog pa ako mga kamukil, ito yung dinadala ko. Pinakamahaba to dito, no? Partition ng kwarto. So magiging 2 kwarto to dito. Isang kwarto dito, isang kwarto dito. Ngayon, nung nakikita nyo may CRs pa dito, ito yung babalikan ko balang araw para ayusin to, retiles, pagpapalit ng mga toilet bowl, no? At saka pagpipintura itong bahay na to. Interior na, yung babanatan natin sa susunod natin balik dito. Talagang nasisiguro kung ako makakabalik dito kasi ako yung nakakaalam sa mga linyada nito, no? Lalo na sa plumbing. So si kliyente naman, laging nag-i-spot kung kailan tayo mababakante. Yun yung ginagawa ni kliyente. Dito, magkakaroon niya ng partition. Sarado yan dito. Ito na yung magiging entrance. Papasok dito sa CR na to, sa kwarto na to. Every room po may CR, no? So, yan naman, yung kwarto na yan, doon yung magiging entrance niyan. Bubutasan pa namin yan kasi itong CR na to, gagawin natin 2 CR to, no? Itong CR na to. Ngayon, isa lang to siya, isang CR lang to, pero gagawin natin 2 CR to kasi malaki siya. Yung isang CR nito para dito sa room na to, at ang isang CR nito, yan, ang isang CR nito para din dito sa anong tawag nito, para din dito sa part na to, no? Itong magiging exclusive lang para sa may-ari nito. Sa kanya tong part na dito, meron 3 kwarto, meron sala, merong kusina, at saka meron ding partition nating ilalagay dito balang araw pag interior na yung trabaho natin. So magiging entrance nito, ito dito, itong file na to. So pinailan ko yan dyan kasi kung napapansin nyo, pantay yung flooring nya dito sa pinaka main flooring. So mangyayari dito, pag gagawin ko na tong final talaga, kailangan itong flooring na to babaguhin to lahat. Babaguhin ko to lahat, na titibagin yung flooring na yan. Doon kasi naka-drop na doon. So yun yung susundan ko, yun yung kukunin kong tuwid sa flooring na yan. Titibagin to, yung flooring na to. Magpo-flooring tayo ng bago dito. Kailangan maka-drop siya mula dito sa main na flooring na bahay. So ito yung napapansin nyo, meron 2 deform bar dito. Ito yung magiging entrance nito para sa CR, sa part na to dito, sa space na to dito. Dito siya dadaan. Ayan. Mula dyan, dito siya papasok sa CR na to. So magiging 2 CR itong part na to dito. Yung entrance naman ng CR para sa room na yan, doon sa gilid na yun, titibagin namin yun. Okay, alamin natin mga kamugil kung ilang piraso na CSB yung kaya kong i-file, no? Ngayong kalahating araw. Time check, 2:00. Tingnan natin ilang file na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 CHB mga kamukil. Yung isang linya papunta doon, no? Mula dito papunta doon. Tingnan natin. Okay, let's go.